Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pasabog ni Zaldico. Pangulong Bongbong Marcos nag-utos daw na magsingit sa budget ng 100 billion pesos. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez, inilaglag din ni Ko. Buwelta dyan ng palasyo. Mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Revelasyon naman sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga senador na dawit sa flood control scandal, pinangalanan. Bong Revilla, binagsakan umano ng kahong-kahong perang kickback. Mga malalaking rally sa linggo, pinangangamba ang humantong sa kudeta. Sabi ni VP Sara Duterte, paranoid lang ang gobyerno. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Habang ang militar, may iginiit. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. 14 anyo sa binatilyong bibili lang ng pang-school project na ipit at pumailalim sa truck, patay. At wicked actress Ariana Grande sinunggaban ng isang fan. Elphaba Cynthia Erivo to the rescue. Walang sumipot na kongresista sa pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal. No-show din si dating Congressman Zaldico na nagpadala ng excuse letter at medical record ng petsa ay noon pang Enero. Sabi tuloy ng isang senador, hindi yan katanggap-tanggap. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. 15 ang inimbita pero ni isang kongresista walang dumalo sa ikapitong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson, nagpadala ng sulat si House Speaker Bogie D. Hindi raw muna haharap ang mga kongresista dahil sumailalim na sila sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice. Kasama sa hindi sumipot si dating Congressman Zaldico, meron siyang ipinadalang excuse letter na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay hindi katanggap-tanggap. January 23, 2025 daw kasi ang petsa ng medical record ni Ko. Meron ding dokumento ng hospital appointment ni Ko, pero ang petsa ay noon pang September 22. Hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Zaldico. Wala akong nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya pwedeng dumalo dito. Kaya para sa mga senador, bagsak ang excuse letter ni Ko. At kung may susunod pang pagdinig, ipapasabina na siya. At kung ayaw pa ring humarap, posible na raw siyang makontempt. Samantala, ang isa pang hinahanap sa pagdinig, ang kontrobersyal na witness sa si Orly Guteza. Si Guteza ang nagbunyag na siya raw mismo ang nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ano po yung ating witness na si Ginoong Guteza? Because yung kanya pong testimony ay napakalaki po. Lahat po tayo nagimbal dito. So we want to find out, is he okay? Where is he at? Is he still alive? Is he dead? Kung nawawala si Guteza, nawawala rin ang ledger na sinasabing naglalaman ng listahan ng mga kickback sa mga mambabatas at opisyal ng DPWH. Ang ledger na ilang beses nang binanggit ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Descaya. Pero ilang beses nang naghiring, hindi pa rin nila ito nadala. Kailangan namin yung ledger. Ngayon sasabihin mo, hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Descaya. Nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Descaya. Pina-escort ang mag-asawa sa Senate Sergeant at Arms para kunin ang ledger. At makalipas ang ilang oras, dala na nila ito at agad-agad na nagbanggit ng mga pangalan ng mga politikong kumikbak umano. Ang nandito po ay si si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar,
si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga pinangalanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nag-courtesy call sina Amal at George Clooney kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Wala pang detalye kung ano ang kanilang pinag-usapan. Si Amal Clooney ay isang international human rights lawyer na kilala sa paghawak ng high-profile cases sa United Nations, International Criminal Court at iba pang international tribunals. Ang asawa niyang si George Clooney ay kilala naman bilang isang award-winning Hollywood actor, director, producer at pagiging aktivista. Susunod, Zaldico, sinabing ginamit siyang poster boy ni na PBBM at Martin Romualdez sa kampanya ng administrasyon kontra korupsyon. At sa full sa video, binatilyo patay matapos maipit sa pader at magulungan ng truck. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang 14 anyos na lalaki matapos maipit at pumailalim sa truck sa Mandaue City. Ang binatilyo, bibili lang sana ng pang-school project ng madisgrasya. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kalsadang ito sa Barangay Tingob sa Mandaue City, nakuhanan ng dashcam ang binatilyong mag-isang naglalakad sa gilid. Wala siyang takot kahit pa mga truck ang nakakasalubong. Sa palikong bahagi kita ang truck na palikurin. Ang binatilyo kumaliwa. Pilit pinagkasya ang sarili sa pagitan ng pader at ng truck. Hindi na nakita sa video pero tuluyang naipit ang lalaki. Lolo, toyes bokto eh. Kabalo ng apiki ba? Didusod yun siya dito. Agad na pasugod ang isang motorista. Iya magipugos og dagan gud. Ang biktima pumailalim sa truck at duguan ng ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Kinilala ang biktima na si Zach Renzo Silaya, 14 years old. Kwento ng kanyang tatay, bibili lang noon ng illustration board para sa school project ang kanyang anak nang maaksidente. Binagyo kasi sila kaya wala na silang natirang gamit. Bakit ito ako? Kita na akong anak nila, hayaan mo. Yung explain bro. Ayaw kita anak. Itong daan. Nagkaareglo naman ang pamilya ng biktima at ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Sigurado ng pasok sa quarterfinals ng PBL Reinforced Conference ang Creamline Coast Smashers matapos masweep ang Choco Mucho Flying Titans. Nagtandem si Emport Coco Xuan at Michelle Gumabaw para agad na ipanalo ang 3 sets. Sa 7 laro, naka-5 panalo na ang Creamline. Nanganganib namang malaglag ang Choco Mucho na 2 pa lang ang panalo ngayong conference. Sweep din ang panalo ng Carry Chargers kontra sa sister team ng Next-led Chameleons. Napalakas pa ng Chargers ang tsansa sa quarterfinals with 4 wins and 3 losses. Top scorer si Import Annie Mitchell matapos ang 22 points. Nananatili namang winless ang Next-led. Susunod! At ilang dating senador, idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay sa flood control scandal. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Nag-paabot din ng tulong si PBA star Junmar Fajardo sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa Tulong Mga Kapatid live fundraising ng Alagang Kapatid Foundation. Ipapa-auction ni Junmar ang pinakauna niyang Most Valuable Player Trophy. Very special daw yan kay Abay na meron ng 9 na MVP awards ngayon, pinakamarami sa kasaysayan ng PBA. Pero mas espesyal daw para sa kanya ang mga kababayan niya sa Cebu. May ilang PBA stars ding magpapa-auction ng kanilang mga jersey at sapatos. At pwede rin kayong makiisa sa Tulong Mga Kapatid live fundraising. Mamaya na yan, alas 7 ng gabi sa News 5 Facebook account. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, nagsalita na si dating Ako Bicol Representative Zaldy Co. Gate niya, ginawa siyang mukha ng korupsyon ng administrasyon. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, may mga bagong senador na idinawit sa flood control scandal. At fan na sumugod kay Ariana Grande, serial intruder pala. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kaalaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May mga bagong pinangalan ng dati at kasalukuyang opisyal na sangkot sa kickback sa flood control projects. Kabilang dyan ang ilang senador. Sa pagdinig ng Senado, binunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kahong-kahong pera ang dineliver niya. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, paano raw nakatanggap ng kickback ang mga opisyal ayon kay dating Yusek Bernardo? Cheryl, Julio, sa muling pagharap nga ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, idinetalye na niya kung paano nakikipagtransaksyon sa kanya ang ilang mambabatas at kanilang staff para nga mangomisyon sa ilang mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH. 6 na cardboard boxes na may tig 20 million pesos at isang paper bag na may 5 milyong piso. Yan daw mismo ang inabot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla noong 2024. 125 million pesos daw ang ibinagsak na pera ni Bernardo sa mismong bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Katumbas daw yan ng 25% na komisyon mula sa ilang proyekto sa DPWH. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Pebrero daw nitong taon, nagpa-deliver daw ulit si Bernardo ng dagdag na 250 million pesos para kay Revilla. Si Senator Jinggoy Estrada naman nauwi raw sa 25% ang naging komisyon na umabot sa 360 million pesos. I tasked my driver to deliver the boxes to Sen Jinggoy at the Artiaga building in San Juan City. Senator Jinggoy personally confirmed to me his receipt of the commitment and thanked me for the same. 12% naman na komisyon ang natanggap daw ni dating Senador Nancy Binay sa pamagitan ng kanyang staff noong 2023. Nasa halos 500 million pesos daw ang na-deliver para kay Binay. 2 deliveries. The first delivery amounted to 340 million at a house in Horseshoe Village, Quezon City. And the second delivery amounted to at least 200 million at another house, but also in Horseshoe Village, Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Noong naging Senate President naman daw Senator Jesus Codero, humingi si Maynard Ngu ng listahan ng proyekto para sa funding ng DPWH. 160 million daw ang unang ibinagsak para kay Escudero sa building ni Ngu sa Maynila. 120 million pesos naman ang ikalawang delivery sa parehong lugar. Pinangalanan din Senador Mark Villar. Ang karanasan daw ni Bernardo, hihingan siya ni dating DPWH Undersecretary Cabral ng detalyadong listahan ng mga proyekto sa ilalim ng lump sum funds at aaprobahan niya ito o ifo
forward kay Secretary Mark Villar. Kasama daw dito ang major road projects gaya ng EDSA at 10% daw ang komisyon dito. Paghahatian daw yan ang pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar, Cabral at Bernardo. Naniniwala daw si Bernardo na ang cut para kay Aguilar ay mapupunta kay Villar pero di niya naman daw nakausap ang kalihim. Nabanggit din ni Bernardo si dating Senador Grace Poe. Hindi raw direktang nagkausap si Bernardo at Poe. Sinabi daw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na may nakalaang proyekto para sa senadora na nagkakahalaga ng 500 million pesos at 20% daw ang komisyon na kinolekta naman ng isang kontraktor. Isa pang bagong pangalan sa salaysay ni Bernardo si dating senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Ang nakatransaksyon naman daw ni Bernardo para kay Angara ay si DepEd Undersecretary Trigev Olivar. Hindi raw direktang nakausap ni Bernardo si Angara. Naging emosyonal naman si Bernardo nang idawit ang dating boss na si Bunoan. Bunoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Sa pahayag ni Revilla, naniniwala siyang lalabas daw ang katotohanan. Itinanggi rin niya ang mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya. Naalarma naman daw, Senadora Grace Poe. Hindi raw siya involved sa korupsyon at kaya niya raw itong sabihin sa publiko. Para naman kay Senator Mark Villar, isa itong malaking kasinungalingan. Huwag daw sanang agad mang-judge base lang sa salaysay ng isang tao. Itinanggi rin ni Binay ang akusasyon sa kanya sa flood control projects. Wala raw siyang empleyado noon sa Senado na kayang gumawa nito. Hindi rin daw kailanman dawit si Angara sa korupsyon. Ito naman ang sagot ni Estrada sa paratang sa kanya. Nagpaalala naman, Julio, Cheryl, si Senate President Tito Soto na mag-ingat sa pag-assess yung mga senador sa mga naging statements ng resource persons dahil gaya nga ng nangyari ngayon, may mga nadawit na pangalan ng mga politiko na hindi naman talaga direktang nakausap kundi yung mga staff lamang. Bagay na inayunan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, i-assess nila at titimbangin daw nila ng husto yung mga naging statement at salaysay ni Bernardo dahil titignan nila ano yung talagang may ebidensya, sino dyan yung nakausap niya talaga at sino yung talagang yung tingin nila ay medyo weak yung kanyang pag-link dito sa issue nga ng korupsyon sa DPWH. Balik sa inyo, Julio Cheryl. Mayan, bukod kay Bernardo, pinag-uusapan ngayon ang lumabas na video ni Zaldico. May reaksyon na ba ang mga senador? Nakausap natin sa Senator Ping Lacson right after the hearing at past 4 kaninang hapon. Ang sinasabi niya, walang probative value. Wala siyang nakikitang value doon sa mga sinabi ni Zaldico dahil hindi naman siya nag-take ng oath o hindi naman niya sinumpaan yan. It's basically narration of his own story. Bagay na hindi nga nila, yun yung ayaw nilang mangyari. Kaya ayaw nilang mag-witness si Zaldico o humarap sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng Zoom. Kaya ang gusto nila, sabi ni Senator Ping, pumunta ka dito sa Senado, mag-take ka ng oath, sabihin mo yung lahat ng sinabi mo, then saka pa lang daw nila yan bibigyan at titignan na mayroong probative value. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Paranoid daw ang Administrasyong Marcos sa umuugong na kudeta ayon kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ng palasyo, hindi nagpapanik ang Pangulo. Ania, sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa ika-90 anibersaryo ng Office of the Vice President na ginanap sa Makati City, dumalo sina dating Pangulong Erap Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Pareho silang nagsilbing Vice Presidente noon. Present din si Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi ng Vice na hindi siya dadalo sa kahit anumang rally na ikinasa ngayong weekend. Pero suportado niya raw ang sasama sa kilos protesta. Pero panawagan niya sa Malacanang. I commit and I call on the administration, the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Umugong ang destabilisasyon kasabay ng malawakang rally. Pero para kay VP Sara, paranoid lang ang Administrasyong Marcos. Nasimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung
paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila. Handa naman daw ang bise na harapin ang mga inihaing inciting to sedition at grave threat laban sa kanya matapos ang umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong dahil wala talaga silang ebidensya. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi sila nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta. Ganyan din ang naging pananaw ng palasyo. Hindi nga raw nagpapanik si PBBM. Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Itinuro ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos na magsingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez, inilagdag na rin ni Co. Sabi pa raw ni Romualdez, what the President wants, he gets. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matindi ang pasabog ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico sa kauna-unahang paglabas niya mula nang pumutok ang flood control scandal. Mapapansin ang pagpayat ni Co. Sa binasa niyang pahayag, walang patumanggang inilaglag ni Co sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sila raw ang nagpasingit sa 2025 national budget ng 100 billion pesos. Ayon kay Co, nagsimula ang lahat noong nagsimula rin ang BICAM process. Noong November 2024, tumawag daw sa kanya si Budget Secretary Amina Pangandaman na nagpasa ng utos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion pesos na proyekto. Kinumpirma pa raw ito ni Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Hindi lang yan. Ayon pa kay Co, nagpulong sila ni Romualdez, Pangandaman, Bersamin at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz sa Aguado Building malapit sa Malacanang. Doon daw iniabot ni Bersamin galing mismo kay PBBM ang listahan ng halos 100 billion peso projects. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Sa Facebook ni Co, inilabas niya ang buong listahan. Kalsada, flood control at iba't ibang infrastructure projects ang laman. Pero ayon kay Co, hindi lahat pwedeng ipasok. 50 billion pesos lang daw ang kayang isalpak sa program funds para hindi lumabas na mas malaki pa ang DPWH budget kaysa sa budget ng edukasyon na bawal sa ilalim ng saligang batas. Ang natitirang 50 billion pesos saan program funds daw kukunin at ang nag-aaproba niyan, Office of the President. Muli raw siyang sinabihan ni Secretary Pangandaman. Sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya raw nagtataka si Co kung bakit para bang hindi raw kilala ni PBBM ang budget na pinirmahan niya. Sabi pa ni Zaldico, gusto raw siyang gawing scapegoat sa gitna ng paglaban sa korupsyon. Plano na raw sana niyang umuwi pagkatapos ng SONA pero habang nasa airport na raw at pauwi. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ngayon, handa na raw siyang ilabas ang lahat. May resibo, may ebidensya at may pangalan. May part 2 pa raw ang revelasyon ni Co.
Wala pang pahayag si Romualdez kaugnay ng mga revelasyon ni Ko, habang ang palasyo agad itinanggi ang mga paratang. Ayon naman sa Independent Commission for Infrastructure, pinag-aaralan nila ang video, habang ang DOJ naman gulat sa mga revelasyon. Pero git nila, magagamit lang ang video bilang ebidensya kung formal itong isusumite sa ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Agad itinanggi ng palasyo ang mga paratang ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro chismis lang daw ang mga ito. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, ano pang sinabi ng palasyo tungkol sa mga revelasyon ni Ko? Cheryl, puro kasinungalingan lamang daw ang mga pinagsasasabi ni dating Congressman Zaldico kung saan isinangkot niya si Pangulong Bongbong Marcos dito sa sinasabing 100 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Mismong si Communications Secretary Dave Gomez sabi walang basehan itong mga binigay na pahayag ni Zaldico. Sabi niya mismong ang Pangulong Marcos pa nga ang nagbulgar sa publiko tungkol dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Si Budget Secretary Amina Pangandaman na isa rin sa mga inakusahan ni Zaldico nagsalita rin sa press briefing kanina. Sabi niya wala nang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos oras na nakarating na ang budget ng gobyerno sa Kongreso para sa BICAM. Bahala na raw ang Kongreso tungkol dyan. Nakarating na rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni Ko. Sa kabila nito, hindi raw nababahala ang Malacanang dahil hindi naman ito totoo. Hamon pa ng Malacanang, bumalik na lang si Zaldico sa bansa at harapin ang kaso. Si Zaldico rin daw ang dapat magpatunay na may bantanga sa kanyang buhay kaya hindi siya umuuwi sa bansa. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Alam mo, Cheryl, dagdag pa ni Yusek Castro, kung totoo ang sinasabi ni Zaldico na naghahari-harian nga ang Pangulo, bakit naman idadaan pa sa budget insertion yung gusto niyang pondo? Samantalang hawak na mismo ng Executive Department yung National Expenditure Program kung saan mismong sila na ang naglalatag ng pondo. Bukod dyan, pinaliwanag din ni Yusek Castro na malabo yung sinasabi ni VP Sara na merong paranoia ang Pangulo pagdating dun sa usapin ng destabilisasyon. Ang sabi niya, kapag sinabi kasing paranoia, parang emotional meltdown yan. Wala daw ganun ng Pangulo. Siyempre kapag ka narinig daw yung mga usapin tungkol sa destabilisasyon, sa mga kilos protesta, ano raw bang gusto nilang gawin? Mag-relax lang at hindi mag-monitor? Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili. Kasunod na mga pasabog ni Zaldico, pinangambahan ng ilan na baka lalong tumindi ang galit ng bayan. Sa kabila niyan, giniit ng militar na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon at walang mangyayaring military junta. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they?
Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Giit naman ng Armed Forces of the Philippines. Walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. The serial intruder strikes again. This time, ang Wicked star na si Ariana Grande ang tinarget niya. Dahil nagulat, hindi na nakaiwas si Ariana sa sumugod na fan. Mabilis namang naitulak ng aktres na si Cynthia Erivo ang lalaki, habang hawak naman ni Michelle Yeoh si Ariana. Nangyari yan sa yellow carpet premiere ng Wicked sa Singapore. Ang binangsagang serial intruder ay isang 26-year-old na Australian national. Dati na rin siyang umeksena sa shows ng international stars gaya ni Katy Perry, The Weeknd at The Chainsmokers. Boses ng nag-iisang OPM icon na si Lolita Carbon muling maririnig sa darating na 38th Awit Awards powered by Vibe. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Legit na OPM icon with a distinct voice. Yan ang nag-iisang Lolita Carbon ng Pinoy music. At sa loob ng halos 5 dekada, muling maririnig ang boses niyang may kakaibang timpla sa darating na 38th Awit Awards powered by Vibe. Ang legit OPM journey ni Lolita Carbon sa kwento ni Lourdes De Vera. Noong dekada 70, isang grupo ang nangahas na maging iba. So usapin ng tunog at tema, hindi pag-ibig at pagsayaw sa disco ang hinihikayat nila, gaya ng mga kasabayang banda. Matulain at mahinahon ang panawagan nila. Tingnan ang nasisirang kalikasan, polusyon sa hangin, karapatang pantao, kapayapaan sa Mindanao at iba pang mga paksa na hindi ordinaryong laman ng mga kanta sa radyo noon. Umusbong mula sa eksena ng mga folk house sa Malate. Dala ang impluensya ng hippie movement. Ang trio na tawag ay Asin, ang nag-iisang rosas sa mga kantahang may 3 boses na timplada. Si Lolita Carbon, na aktibo pa rin hanggang ngayon. Mayroon lang akong hinihiling. At sa loob ng halos 5 dekada, tanging si Carbon lamang ang may gantong taglay na tinig. Maraming sumubok gumaya pero hindi kinakaya. May angking kapal, lambing, pang-aakit at garalgal ang kanyang boses. Unang nagmarka ang boses ni Lolita sa paglabas ng kauna-unahang album ng Asin noong 1978 na naglalaman ng kantang Masdan Mo ang Kapaligiran, ang isa sa mga maituturing na unang ecologically conscious na kanta sa folk rock revival movement sa Pilipinas. Sa sumunod na taon, nilabas ng Asin ang isa sa mga pinakadakilang harana sa kasaysayan ng popular na musika. Sa lahat ng genre, ito ang komposisyon mismo ni Carbon na Himig ng Pag-ibig. 2 taon at 2 album lang nagtagal ang original na lineup ng Asin at umalis at nag-solo career na lamang itong si Carbon. 1981 nilabas ang album ng sarili ng bandang Lolita and the Boys na dala ang tunog na mas blues at rock and roll. Palapit na sa dekada 90 ni-record ni Lolita ang Biyaheng Langit at ang kanta na tinuturing na isa sa mga pinakaunang recording ng reggae sa Pilipinas, ang kantang Usok. Blues yan. Walang touch ng Asin yan. Yung Usok, ako rin yan. Ginawa ko yan. Yun yung first approach ng reggae. Diba?
Yung Paraisong Liko-Liko, which is nanalo ng best track yan. Sinulat ko yan. Tapos, yung Paraisong Liko-Liko, ito yung awardee doon sa Awit Awards noong 1990. Yun, na-record. Sabi ko, wow! Hirang kalupa, guhit sa tubig. Habang ang mga isyu na tinatalakay nila noon ay nandito at nandito pa rin hanggang ngayon. At higit pa nga, sa siguro ay mas malubha. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga... Yung mga planong ginawa with Vibe, napakaganda. Malamang ito ang maging pinakamagandang presentation. We look forward to a very successful awards night. Let's support OPM and let's support Awit kasi legit ang Awit at saka atin ito. At yan ang mga showbiz updates sa Frontline ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid! Ako po, si Maui David. Ayan. Ready na ba tayo? Huwag po kayong bibitaw sa mga nakatutok sa FB page ng TV5 right after Frontline. Simula na po ng inyong pag-mine for a cause. Yan. At si Maui ang isa sa mga host. No? Yes, malapit na po. Actually, ongoing na siya. Nandun na si Hinday Fatima, si Johnny Alipon at si Nikki de Guzman na i-join ko po sila mamaya sa pagla-live selling. Huwag niyo pong kalimutan mag-mine mga kapatid, lalo na it's for a very, very good cause po. Parang ka na nag-live selling. Galing mo ha? Ano po ako doon, nakulma ako doon. Live selling na dating mo ha? Nakulma ako doon, Papu. Abangan niyo ulit kami bukas sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.